Nasunog ang bahagi ng lumang gusali na ospital ng Maynila kaninang madaling araw. Ayon sa tauhan ng ospital, isang kwarto na may mga lumang medical supply ang nadamay sa sunog. Naapulang apoy pasado 2:00 na madaling araw. Walang naitalang sugatan o nasawi at patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Nasunog din ang isang bahay sa Lawag City sa Ilocos Norte sa gitna ng mainit na panahon kahapon. Mabilis na rumisponde ang mga bumbero. Nagtamo ng minor injury ang isang lolo at lola at inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Pinasok ng baha ang ilang bahay sa malaking bahagi ng Maguindanao del Sur dahil sa lakas ng pagulan. Abot tuhod na baha ang naranasan ng mga bahay na nasa mababang lugar. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang ilang palayan. Pati ang mga kalsada, lubog din sa baha, kaya pahirapan ang paglabas sa mga residente. Ayon sa otoridad, umapaw ang tubig sa irrigation canal dahil sa lakas ng ulan. Ayon po sa Pag-asa, ang pagulan ay dahil sa easterlies. Isang low-pressure area naman ang binabantayan at namataan 150 kilometers east-northeast ng Pag-asa Island. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa na maging bagyo ito. Nagdadala ito ng maulap na panahon na may kasamang pagulan at thunderstorms ngayong araw sa Palawan. Northeasterly wind flow ang nagpapaulan sa Batanes at Babuyan Islands. Apektado naman ang easterlies, ang Eastern Visayas, Bicol Region, Quezon, Sarangani, Sultan Kudarat, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Davao del Sur. Ngayon din sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, light to intense rains ang posibleng maranasan bukas sa Camiguin Island, Kalinga, Benguet, Tarlac, Nueva Vizcaya at mga coastal area sa Palawan. May light to heavy rains naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posibleng makaranas ang light to moderate rains sa Metro Manila bukas. Umaaray ang mga nagtitinda ng karneng baboy dahil nahihirapan daw silang ibenta ang mga ito sa ipinatutupad na maximum suggested retail price. Nakatutok si Von Aquino. 3 linggo matapos ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa baboy, umaaray pa rin ang mga nagtitinda ng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. 360 to 370 pesos ang kasim at 390 to 420 pesos naman ang liempo sa Murphy Public Market sa Quezon City. Katwiran na nagtitinda, hindi naman na ibebenta ang iba pang parte ng baboy kaya't ang lugi nila rito. Kailangan nilang bawiin sa presyo ng kasim at liempo. Pinamimigay lang din po namin yun. Pero kasama yun sa timbang ng baboy na binabayaran namin. Sa Pasay Public Market naman, 340 to 360 pesos ang kasim, habang 380 to 420 pesos ang liempo. Hanggat ang farm hindi nagbababa, ang mga supplier namin hindi bababa ang presyo. Pero sabi ng Pork Producers Federation of the Philippines, sumusunod naman sila sa hiling ng Department of Agriculture. Mula 260 pesos per kilo, ibinaba nila sa 230 pesos per kilo ang farm gate price ng baboy. Mataas din nila ang production cost. Mataas na po yung expenses namin for biosecurity dahil nga ayaw po namin magkasakit yung mga baboy kasi matindi po yung dulot ng sakit ngayon na dinadala nitong ASF. Yung feeds naman, taon-taon na tumataas. Kung nilagyan ng maximum SRP ang mga local pork, dapat daw ipataw din ito sa imported pork. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang DA tungkol dito. Ang presyo naman ng isda sa Pasay Public Market bumaba na. Ang galunggong na 300 pesos per kilo dati, ngayon 140 to 180 pesos per kilo na lang. Bumaba na rin ang presyo ng bangus, tilapia at dalagang bukid. Medyo parami na po ang isda kasi mainit na po ang panahon. Pero ang galunggong sa Murphy Public Market umaabot pa rin sa 240 hanggang 360 pesos kada kilo. Sabi na nagtitinda na tumangging magpa-interview sa harap ng kamera. Galing daw kasi ito sa Lucena, Quezon. Bumaba pa nga raw ito mula 480 pesos kada kilo. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Bago matapos ang birthday month ni Bianca Umali, pinili niyang mag-post celebration kasamang ilang bata sa Maynila. Ang kanilang bonding, crafting, and reading. Narito ang aking chika. Bago matapos ang birth month ni Kapuso star Bianca Umali, siniguro niyang makasama niya ang ilang bata para makapaglaan ng oras. Bianca spent the whole morning para mag-book reading at gumawa ng crafts kasama ang mga bata sa Baseco Compound sa Maynila.
Isa po ito sa mga mahal kong ginagawa, and I think this year I feel very good, and I feel na ang purpose ko ngayong taon ay makatulong and to bring hope, joy, and justice to children, most especially. I'm happy. Malapit ang advocacy on children sa puso ni Bianca. Itinuturing raw ng Sangre Star na ate ng marami ang kanyang sarili. Paghihikayat pa ni Bianca, do good for a better world. Let's be with them, let's support them, and let's make them feel na may mga nagmamahal sa kanila. Hindi kawalan ng tumulong, hindi kawalan ng maging mabuting tao. Mas may balik na biyaya sa atin kapag nakapagpasaya tayo.